Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, petsa 11 sa buwan sa Nobyembre 2025. Sa ngan sa akong partner Malu Ilocando Tabar, inyong higala sa kanginan, Attorney John Destacamento. Dali, maguban-uban na sabtan ninyo kung sa kaoras nga pagbinalitaay o panaghisgot sa mga dagko nga isyu dinhi sa Sugbo ug sa nasod. Apan sa dili pa ato sang ipadangat kining latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Niya stong linya ang weather forecaster nga si Sir Manny John Agbay. Good morning Sir Manny, kumusta? Asa na dapit si Bagyong Tino? Nya naabatay na monitor nga bag-o nga weather disturbance sa outside the Philippine Area of Responsibility? Yes, sir. May buntag sa sir. Huwag sa talang soaking. Tingko minaw, sir. Mo niya ang latest weather update para sa typhoon nga si Uwan. Ang typhoon nga si Uwan, nagmitra ni siyang kakusgon. Samtang naglihok pa north, padulong sa Taiwan, nga naagawa sa par. O ganihang alas 4 sa kadlawon, ang sentro aning typhoon nga si Uwan, kaya nasigpatan kini nga nasa 365 km west of Calayan, Cagayan. Kining si Uwan nagdala gyapon sa kusgon sa hangin nga maabot og 120 km per hour dul sa sentro ug gustines nga maabot og 150 km per hour. Kini nagairog pa north sa kusgon nga 15 km per hour. Base siya ang track ug intensity forecast, kining si Typhoon Uwan posible ni siya mag-recurve dinhi sa may sa padung sa Taiwan, and before ni siya maglandfall sa Taiwan, hinay ni siya posible nilang mahimong usa ka severe tropical storm. Sa lang bahin, wala tayo nakita nga LPA or bagyo nga ay dira sa sulod o gawa sa tuwang par. Sa makaroon kaning typhoon nga si Uwan, wala siya direkta epekto bisag asang parte sa Visayas. Yes, sir. Itong kuan sir, inyohang na monitor outside sa par na abatay mga bag-o nga paabuton nga weather system over the next couple of days or weeks? Come again, sir? Naamoy na monitor na sigpatan nga weather system, weather disturbance outside sa par nga posible nga musud na sad sir aside aning bagyong Uwan. So far sir, no, beside aning bagyong Uwan, wala kita nakita or na-monitor nga LPA or bagyo nga posible makapekto sa tuwang nasod. Nya, kumusta sa dato ang weather unya diri sa Metro Cebu sir over the next couple of days? Kani nga si Manaha sir, maka-expect ba ta nga sa wanon, init? Yes sir, no, sa sunod na mga adlaw, general fair weather ata, pero nagibon tayo mga light rains and mga isolated thunderstorms. Pero karong Friday sir, no, hantod na sa weekend, posible na tayo mas natin ng mga pag-ulan. Posible tungod kini sa easterlies, no, so keep monitoring lang ta sa mga latest updates sa Pag-asa. Okay, daghang salamat Sir Manny John Agbay gikan sa Pag-asa Visayas. Maayong buntag ninyong tanan diha sa inyong buhatan sir. Okay, mas yan. Mao kadto si Manny John Agbay gikan sa Pag-asa Mactan. Nyari ta sa atong mga newspapers, mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily.
Sa Sunstar Daily, flood fix funded, shelved since 2019. Sa Super Balita, nawad-an og balay ni Tino, papaulion. Sa The Freeman, DILG probes foreign travels away during calamities. Sa Banat News, landslide sa Naga, Unom Angol, 40 ka tawo gipabakwit tungod sa peligro. Sa Philippine Daily Inquirer, DBM okays 1.7 billion peso calamity fund for key agencies. Sa The Philippine Star, DILG to probe LGU travel ban violators. Sa Manila Bulletin, Uwan leaves swath of destruction. Og sa Tempo, Uwan's roar, deadly winds, floods displace hundreds of thousands in Luzon and Visayas. Mao kadto ang mga dagko nga balita nga migawas sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal lukop nasod. Sa atong pagbalik, atong ipadangat kaninyo ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, mga nanimuyo sa Villa del Rio sa Barangay Bakayan, syudad sa Sugbo, na nawagan nga tabangan sila sa paghawan sa ilang dapit. Sa iyang bahin, nagpatabang si Mayor Nestor Archival sa ubang mga grupo aron mahuman ang clearing operation sa mga barangay. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Busy na ang mga tagbalay sa pagpanghinlo sa ilang palibot sud sa Villa del Rio Subdivision sa Barangay Bakayan, syudad sa Sugbo. Sukad nga balik ang agas sa tubig niadtong Biyernes, nagbanwas na sila sa mga gamit sa ilang panimay. Sama na lang sa pamilyang Marikit nga isig kahakot na sa ilahang mga gamit aron masuta kung asa kanila ang mapahimuslan pa. Wala po kayo kaniyo makita yung jud ninyo diri pero ang kontra ra jud namo tong nang sa baba kay siguro hyperthermia. Susama-sab ang gibuhat sa ubang mga residente diin, gipanggawas na ang ilang mga appliances ug uban pa nga dili na mapahimuslan human nga naputos kini sa lapok tungod sa pagbaha. Ang hiniusan nilang panawagan, tabangan unta sila nga mahakot ang mga nakuhang basura gikan sa ilang balay. Murag personal na sila na ninaning kamot na kuhaon ilang trash. So motong uban nagguwa na pero naapoy uban pareho sa amo. Wala pa gid ni makakuan. Oo, hakot. Usa ang Villa del Rio sa mga hilabihang gilunupan ato sa bagyong Tino niadtong Martes tungod sa paspas nga pagsaka sa Butuanon River. Walay pili ang mga gibahaan, apil na ang mga adunay maayo ug disenteng Pinoy-anan. Mag-usa ka semana na ang nakalabay human giigo sa bagyong Tino ang Villa del Rio Subdivision diri sa Barangay Bakayan. Wa pagyapon
Hipos kini mga sakyanan nga naa sa akong likod. Gibanlas hinon gid sila sa hangtod kisame nga giladmon sa baha. Hinungdan nga nanawagan ang mga residente nga unta lang mapadali na ang paghawa nini aron sa ingon maglahos-lahos na ang ilang clearing sa ilang panimay og makasugod gyud sa sinugdanan sa ilang pagpuyo nga ri. Nagpatabang si Mayor Nestor Archival sa ubang volunteer groups ug stakeholders aron matuman ang hangyo gikan sa mga residente kini aron mahakot ang mga sakyanan ug ubang mga basurang nagtipon og na sa gawas. Gawas nga mahawa na ang dapit law man usab nga babalik kadugayan ang supply sa kuryente ngadto sa mga nanimuyo. Ang atong prince ni gamay ni kuan siya gamay. Nanay, I don't know how to tell that murag ni Bikil. Na siya gamay nga deviation. So kung muagi ta dito mag-uyog na, unya I'm afraid kung dili ni nato maatiman the 600 tons a day of garbage nga atong ilabay dito, dili nato mapada dito. Laing suliran ang giatubang sa barangay diin adunay nasugatang kakulian ang Bakayan Talamban Bridge. Maong nagpatabang usab ang mayor sa Philippine Army aron makuha ang mga debris o ubang basura sa ilawom. We will be asking some of our volunteers, mga fraternity, mga organizations, we will help go there and we will provide all the help. Magbutang-tag sakyanan para makuha ang lapok, magbutang-tag sakyanan para makuha ang mga debris na kinahanglan nga kwaon nato. Samtang padayon ang bayanihan sa ubang mga grupo aron matabangan kadto mga apektado sa bagyo. Gikan kini sa mga relief goods nga ihatag ngadto sa mga apektadong residente hangtod na sa pagresponde sa managlahing grupo aron tabangan ng uban. Nagpakita usab kini sa ilang tumang pagpakabana ngadto sa isig kaingon ning panahon sa emergency. We're leaving behind 2 generator sets which would help, run electricity, help the people, mga devices nila, whatever, and so that there will be more light, and it will become brighter for them while there's no electricity. Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, hinabang gikan sa kapulisan sa Cordillera Administrative Region alang sa mga nabiktima sa bagyong Tino dinhi sa Sugbo, gidawat na sa Police Regional Office 7. Ang maong mga hinabang gisakay sa C-130 sa Philippine Air Force. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Nanabot na sa Police Regional Office 7 ang dulaan sa 7 ka tonelada nga relief goods gikan sa Police Regional Office Cordillera Administrative Region kon Procar ubos sa pagpangulo sa hipinini nga si Police Brigadier General Erickson Dilag netong Sabado. Ang mga mga relief goods alang kini sa mga nabiktima ni Bagyong Tino nga grabe nga nakakusok-kusok sa Sugbo ug bibilin og dakong danyos ug daghang kinabuhi ang nakalas. Ang hinabang nga gidawat sa Pier 7 alang sa mga biktima sa bagyo naglangkob sa 52 ka mga sako sa bugas humay ug mga labing panginhanglan sa panimalay. Kining inisyatiba nagpakita kung unsa ka mahinungdanon ang panagtabangay ug panaghiusa sa PNP ug dili babag ang gilayon kung asa gikan ang maoga hinabang. Nitong Biyernes ang mga personel sa Procar mihimo sila nga donation drive sa sulod sa Camp Major Bado Dangwa sa La Trinidad, Benguet din ng Regional Mobile Force Battalion 15 ug Benguet Police Provincial Office sa pakigalayon sa Office of the Civil Defense mitigom sa mga essential supplies. Abang mga hinabang ikan kini sa nakadaya nga mga volunteer agencies, cooperatives, eskwelahan, pribadong individual o sa mga manggihatagon nga hugpong. Misuporta usab nini ang Baguio City Police Office din nilang gipanghatag ang ilaga na dawat nga donations gikan sa dakbayan sa Baguio. Sa kadlaw nitong Sabado, ang RMFB 15 mihatod sa maong mga relief goods ngadto sa Clark Air Base sa Pampanga aron ilupad kini sa Philippine Air Force sakay sa C-130 paingon sa Sugbo. Inubanan sa Vice Chairperson sa Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development sa RMFB 15 sa galayon sa Regional Community Affairs and Development Division kun Arcad sa Police Regional Office 7 uban sa Philippine Air Force. Subayon ni si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas mitunol siyang dako nga pagpasalamat sa kinatibuk ang pamilya sa Procar sa gihatag nga suporta ug tabang sa mga biktima ni Bagyong Tino. Gipasalig sa general nga ang maong mga hinabang gikan sa laing rehiyon ilang ihatod sa mga apektadong pamilya nga nanginhanglan sa maong tabang samtang ipang-apod-apod usab sa Pier 7 ang ilang gitigom nga relief goods
alang sa mga biktima ni Bagyong Tino nitong Sabado. Ubos sa supervision ni Police Colonel Kimberly Muritas, ang hepe sa Arcad 7, Police Lieutenant Colonel Mia Rose Burlat, ang Deputy Chief sa Arcad, mao nanguno sa pag-apod sa mga food items, tubig ug nagkadaiyang gulay sa mga apektado nga police unit sa Tibok Cebu. Moabot sa 117 ka mga packs sa relief goods ang gihatod sa Cebu City Police Office, 86 sa Mandawi City Police Office, 35 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, 70 sa Cebu Police Provincial Office, samtang sa Mingilya, 16, 32 sa Dakbayan sa Talisay, 15 sa Konsolasyon, 25 sa Liluan, 16 sa Compostela, ug 30 sa Dakbayan sa Danao. Arnold Bustamante, CCT News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, katauhan padayong gipasidan-an nga angayang magmatngon sa nagpadayong hulga sa kalamidad sa nasod. Gipanawagan usab ang gobyerno nga kinahanglang ipatuman na ang mga kausaban sa pagpangandam sa kalamidad sama na lang sa linog o grabing pagbaha. Ang kasayuran ni hatod ni Randy Gorion. Gihangyo ang gobyerno nga subling bubuan og pundo ang Project NOAA kung Nationwide Operational Assessment of Hazards ug suportahan ang mga world-class Filipino scientists ug mga eksperto gikan sa Pilipinas. Kinahanglan ang suporta sa mga scientists ug eksperto sa nasod nga maayo alang sa mga komprehensibong lakang alang sa flood mitigation program. Gawas pa ang ngayon usab alang ni Senate Committee on Science and Technology ug Vice Chair sa Senate Finance Committee, Bam Aquino, nga ihunong na ang pag-usik-usik sa pundo sa mga dili epektibo nga mga flood control projects. Giinsistir niini nga kinahanglang nakabase sa teknolohiya ug siyensya, integrated ug modernong pamaagi aron mapanalipdan ang kinabuhi, panginabuhi ug kabtangan gikan sa pag-usab-usab sa dagan sa panahon o climate change. Ang Project NOAA, usa ka programa sa Disaster Risk Reduction and Management nga nakatutok sa flood modeling ug early warning systems nga nasayran gipahunong sa miaging administrasyon. Gamitin natin yung Project NOAA kung ano ba yung mga lugar na talagang flood prone at sana doon mapunta yung flood control budget. Ang tinguha sa senador, resulta sa mga nahitabong kalamidad, partikular na ang mga linog o grabing pagbaha nga miigo sa Kabisayan tungod sa Bagyong Tino ug sa Bagyong Uwan nga mikuso-kuso usab dito sa Luzon area. Randy Gorion, CCTN News. Sa laing balita, usa ka barko na sangad sa Kaubian Island sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa kadagko sa bawod dala sa Super Typhoon Uwan. Mapasalamaton hinuon ang mga residente nga adunay seawall ang maong isla nga nakababag sa barko ug wa kini malahos ngadto sa mga kabalayan. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Filerca. Nasangad sa sitio Sidlakan, Kaubian Island sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang barkong Golden Star 7 pasado alas 4 kaganihang kadlawon tungod sa kadagko sa bawd ug kusog nga hangin dala sa Super Typhoon Uwan. Matod sa usa ka konsehal sa barangay nga si Konsehal Kathy Mayers, nabantayan nila ang maong barko pasado alas 3 pa lang sa kadlawon nga diha pa kini sa kadagatan ug sa ilang tan-aw padung sa mga kabalayan ang direksyon niini. Nagbabag siya, mura siya nagbabag diri sa atbang radyo sa among balay. Diba, abdi na mag-ari sa amo adyon mo mahagsa at mura na kong nagkuan na magbakwit na lang ang uban na maigo dito kay daghan sa jud kay pambot ko nga maapil jud niya gaginod ba kung mo padayon dito ang iyang rumbo. Apan may na lang kay didto kini napadpad sa may seawall ug didto na bangga hinungdan nga way mga kabalayan ang naabdan sa mong barko. Ang mga residente sa mong barangay mapasalamaton sa mong seawall tungod kay naprotektahan niini ang mga residente. Siya na palastar dito sa tulay sa seawall, nagbabagyo siya sa isla ba, mura siya mutabon sa katuma sa isla ba, kung mahagsa siya rin mga balay. Pero kung wala pa tong seawall, ato dito hagsak sa kabalayan dyan. Nibutyag si Mayers nga ang maong barko nasangad na kaniadto sa Pandanon Island sa Hitafe, Bohol ato sa Bagyong Odette ug paghuman na abandona na. Apan tungod sa kadagko sa bawd, napadpad kini sa Kaubian Island. Matod sa konsehal nga aduna sila'y nakitang kadaot sa seawall nga gipunduhan sa syudad tungod sa pagkasangad sa maong dakong barko. Nimando na hinuon si Mayor Cindy Chan sa City Engineering Office sa pagsusi sa nahimong kadaot. Nakig-alayo na usab ang LGU sa Maritime Industry Authority kun Marina, Department of Environment and Natural Resources kun DENR ug sa Coast Guard sa pagpahigayon og damage assessment. Kaganihang buntag, suma pa ni Mayers nga nasusi na kini sa Coast Guard ug wa ray nakitang oil spill.
Sa pagkakaron, wa pay nakigalayon kanila nga tag-iya sa mong barko kung kanus kini makuha. Apan panawagan nila nga makuha kini sa mas daling panahon tungod kay nakahatag kini og kabalaka kanila ilabi na kung mutaas ang dagat. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Department of Interior and Local Government nangayo na og Foreign Travel Authority nga giluwatan gikan sa Kapitolyo. Muhimo sila og investigasyon bahin sa mga local officials nga nibiyahi gawas sa nasod samtang nagbagyo. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gikumpirmar sa Cebu Provincial Government nga nangayo na ang Department of Interior and Local Government sa mga Foreign Travel Authority nga ilang giluwatan. Subay kini sa himong investigasyon bahin sa giingong mga local chief executives nga nibiyahe gawas sa nasod atol sa pag-igo sa bagyong Tino. Matud ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases nga karong adlaw nila nadawat ang mong mando gikan sa DILG. Hinuon ilang ihatag ang tanang mga foreign travel authorities ug upan pang mga mahinungdanong dokumento ngadto sa ahensya aron magamit sa ilang pagpakisusi. So atong staff sa Office of the Governor gi-prepare na gisabit na nato sa DILG National Office. Regards to what's next, we don't know yet, pero in connection to that memo na gihatag sa DILG. May dumang giaprubahan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang maong mga foreign travel authority niadto pang Septembre ngadto sa pipila ka mga opisyal sa 5th distrito. Base sa mga nadawat nga dokumento gikan sa Kapitolyo, mobiyahe sila sa unang semana sa buwan sa Nobyembre og personal funds ang ilang gigamit. Apan, usa kanila ang ihangyo ngadto sa Kapitolyo nga ikanselar unta ang maong travel authority nga mao si Bourbon Mayor Nico Dotilios. Matud sa giluwatang cancellation nga masatagad o pagdagad ang mga konstituente panahon sa katalagman. Samtang nito mao mismo si Sogod Mayor Munyin Durano Strigan aron personal niyang subayon ang kahimtang sa mga nanimuyo human nga gigo sa bagyong Tino. Gikabot pa ning kasamtangan sa mga tigbalita ang habig sa uba mga opisyal aron pagdepensa kung nibiyahe ba sila abroad ato sa pag-igo sa Typhoon Tino. Hinuon igo lang mag-agad ang Kapitolyo sa mamahimong dagan sa investigasyon gikan sa DILG. We just received a communication mga around 9 a.m. So, mo to gi-prepare lang namo. I don't know if it's the same as katong memo, but since kanang namay inaana na memo gihatag DILG, maybe we don't know what's their next move siguro. Basta kana lang. CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa itong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug kadto mga balita, inyo nakita kagahapon sa atong programa sa Saire 47. Sa atong pagbalik, magisgot-isgot na kita og pipila ka mga issue kabahin sa bagyo ra gihapon, so please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem.
Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy alang sa mga paghisgot-hisgot karong buntaga. Ato gyapong hisgutan mga higala kay kini ni drag-on naman nga issue. Kabahin gyapon aning mga mayor sa 5th district o usa ka board member gikan sa 5th district nga wala lagi kuno diri sa ilahang wala sa ilahang mga tagsa-tagsa ka lungsod sa dihang naabot ang bagyong Tino ni adtong November 4. So karon an-aw na to mga higala kay ang Department of Interior and Local Government, ang DILG, miingon man nga pahigayon sila karon og investigasyon kabahin aning pipila ka mga mayor nga niadto sa kining United Kingdom, niadto sa London kuno aron magbakasyon nya taliwala kini sa pag-abot sa bagyo. O kini ato mga gipakita mo ni uban nga mga pictures nga at mga hulagway sa ilahang pag bakasyon, lulinghayaw, travel didto sa London, United Kingdom. Napagani kini sa Paris, France. So kagahapon dunay mga balita nga mitumaw no nga ato basahon na di ay pipila ani ka mga mayor gikan sa 5th district nga although nakakuha sila og travel authority gikan sa gobernador pero wala sila approved foreign travel authority gikan sa DILG FTA portal. So kagahapon kung ato tong ipakita Sir Rodel, katong puti nga nay green, o kani siya. So, kani sa maong hulagway nga nakita ninyo karon, doon na dahay giingon FTA issued by the Governor, People's Governor Pamela Baricuatro. FTA means Foreign Travel Authority. So, makita nato nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siyam ka mga opisyalis ang naluwatan og Foreign Travel Authority ni Gobernador Pamela Baricuatro sa nagkadaiyang date, nagkadaiyang mga adlaw ni adto paning September 4 hangtod September 24. So in fairness lang, for proper context lang, sa dihang ni-apply sila og foreign travel niadtong September og sa dihang gi-approve ni Governor Pamela Baricuatro ang ilahang mga foreign travel, wala pay linog kay ang linog gani sa Northern Cebu kanus aman to nagsugod September 30 man to siya nya wala pa say bagyong Tino, wala pa say bagyong Uwan. So nang-apply niya, na-approved, walay linog, walay bagyo. Pag September 30 kahibaw naman taon say nahitabo pag September 30 gilinog dito sa Northern Cebu. In fact, part aning mga LGUs nakabatyag yun kita diri sa Cebu, nakabatyag man ta na maong linog pag September 30.
Pagkahuman ato doon na pay mga aftershocks dito sa Northern Cebu, pagkahuman ana naapay bagyo nga nahitabo, ang bagyong Tino nga mikalas pod sa pipila over murag nearly 200 ka mga tao dinhi sa Metro Cebu. Nya ang grabe nga naigo ang Metro Cebu gikan sa Talisay, Cebu City, then naasad sa Mandawi City, Consolacion, Liloan, Compostela ug Danau. Kani mga LGUs in Metro Cebu maoy grabe kaayong naigo. Well, naigo sa didto ang Toledo ug Balamban ug Asturias kay part man sila sa Central Cebu, pero kaning mga tao karon giputakti ni og giratatat og bashing kining mga mayor og provincial board member kinsa man ni sila atong nganlan sa LGU Liloan, si Mayor Aljo Frasco sa lungsod sa Liloan. Sa San Francisco Camotes, si Mayor Alfredo Arquiliano Jr. Sa Katmon, si Mayor Avis Hinoo Monleon. Sa Compostela, si Mayor Felijor Quinio. Sa Pilar Camotes, Mayor Manuel Santiago. Sa Poro Camotes, Mayor Edgar Rama. Sa Todela, si Mayor Greman Solante. Og ang usa sa membro sa Sangguniang Panlalawigan Hunta Provincial nga nagrepresentar sa 5th District, si si board member Andre Red Duterte. So, kani kuno sila, bakasyon kuno ni dito sa London, dito sa United Kingdom, dito sa Europa, at the height of the Typhoon Tino. Pero, dali sila nga maingon nga, pagkahibaw na mo nga naigo among lungsod, ang 5th District, nanguli man dayon mi. Mao day na. So, pipila sa ilaha, nakauli November 6 or November 5, November 7, uban nila dito kuno sa ilang panaw si 5th District sad congressman nga si Duke Frasco nga kauban sad ang iyahang asawa nga si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. So sa ilahang pagbakasyon dito, bakasyon I don't know kay murag naaman toy World Expo something, Tourism Expo nga giatinan sad si Mayor si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. So ibutang ta lang na official travel dito ang asawa ni 5th District Congressman Duke Frasco. But ang kaning uban nga mayor nga naa sa didto personal travel lagi kuno sa dang ilang ingon. Okay, wala man tay problema anang personal travel. Wala sa tay problema ana kung personal nga pundo ang ilahasang gigamit. Kay sa ato nang gikaingon ang kana magong right to travel sa usa ka tawo naa na nahilatid sa atong constitution. Dili na nimo it's a right that is really granted under the Bill of Rights of the 1987 Constitution. Nga ikaw kada usa ka nato pwede gyud ta maka-adto sa kung bisang asa ta mo adto. Ang exception ana kung doon na by court order nga well it's an order nga gikan sa korte nga nag-prevent sa atoa to exercise that right of travel, and apparently wa man say tay nadungog nga dunay court order. So ibutang ta lang naa silay right to travel. Okay, ang ikaduha na ang permiro na to pangutana bisan na silay right to travel is makiangayon ba do na bay kining matawag nato nga naa ba silay delikadesa nga mubiya sa ilahang mga constituente at the height of the typhoon nga ipadayon nila ang ilahang mga pagbakasyon. Kay ngano man nga ang mayor sa Bourbon nga si Mayor Nico Dotilios ni back out man. Ni ingon man siya nga dili lang sa ako ana, dili lang sa taana mo dayon. GovPam palihog lang ko og withdraw, palihog og cancel, palihog ko revoke anang Foreign Travel Authority nako kay naa may kalamidad, nagsige paglinog diri aftershocks unya dayon naaman say nagdanga-danga nga bagyo. So niadtong October 27 gi-file ni Mayor Dotilios sa lungsod sa Bourbon ngadto sa opisina ni Governor Pambari 4 ang iyang cancellation, request for cancellation sa iyang travel authority. Wala mi dayon sa iyang pag-travel ngadto sa Europa si Bourbon Mayor Nico Dotilios. O kung nahimo na niya, what about sa mga other 5th district? And sa ako na laging gikaingon,
unsa man na ka natural or unsa man na siya ka normal ba na or natural nga ang tibuok mga mayor mo bitaw pag permiro na ko aning pagkahibaw aning balita nga nganong nagunsa din sila sa Europe. So ang ingon nila nga foreign travel, vacation, personal travel o lagi na, pero sila jong tanan nangadto sa Europa, unsa man ni sila naani sila GC, siguro nya nagsabot, nag-team building ba ni sila didto. Nya dayon ang dako pa sad anang pangutana is kanto naging the issue of delikadesa. Makiangayon ba nga mubiya ka sa imong imong constituente o tan-awa karon dili na ta makabasol sa mga katawhan kung putaktihon, kung i-attack ang kining mga mayor, kining mga board member, kining si Congressman Duke Frasco. Kita mo sa iyang social media karon mga higala, iya na tong murag i-delete man kuno tong permiro niya nga statement gahapon iyang gi-repost, pero just the same reaction makita nimo puro haha, puro angry na iniingon nga trolls man na, pero kung akong i-click dili man trolls kay naa may uban nga mga real people gyud nga ni express gyud silang sentimento. Ang kana nagpakita lang sa public outcry bitaw aning ilahang gibuhat nga gibiyaan nila ang Sugbo, gibiyaan nila ang lang tagsa ka mga baluarte kay moadto sila sa Europa alang sa ilahang pag foreign travel. So muna nga pagkahuman, di ba didto kuno sa kuan gani didto sa for example pipila ka mga lungsod dili na lang nato isgutan kay humanaman ang baha, pero atog yung makit-an nga sa pipila ka mga lungsod dunay mga ang mga Facebook pages aning mga mayor o congressman o board member nakita nato nga kining nangayo gid sila pakitabang, mayor naa mi diri, congressman naa mi diri sa kini nga subdivision padung mangayo mig rescue. Iba kung atong i-backread ang mga comments at the height of the typhoon and kinsa may imong padaganon didto. Well, siguro yung mga local disaster risk reduction and management office, pero wasad ta kahibaw kay gipagtawagan man kuno sa media ang mga LDRRMO at that time, pero wala man say motubag kung unsay mga preparation. So ang atong presumption ani nga basin og walay nagtimon sa ilahang kaning mga lungsod at samtang kini mga lungsod padung masugamak sa epekto sa bagyo. So true enough, karon dunay mga mga pagbaha, grabe ang pagbaha, and then nagiingon nga pipila ra man sad ka balay, dili man ang tanan nga balay o dili lagi ang tanan ka balay, pero normal ba na nga ikaw magpuyo kag subdivision, bahaon ka, and then normal ba na nga justification? Is that enough to justify the number of people who died, mga bata, mga tiguang, o doesn't matter kung bata o tiguang, a life is a life. Pila man is that justified nga magsorry na lang ta or ato na lang impalabyon kung atong i-consider nga daghan ang nga matay o daghan mga properties ang na kuan in town na daot. Yes, naa diha ang element nga kuan man gud to, attorney, kining fortuitous event man gud to. Dili wa may bisag kinsa, walay mayor, walay kinsang opisyalis, walay kinsa nga normal nga tawo nga nag-expect ato kay binuhatan man to sa Ginoo, act of God man tong typhoon. Pero only the typhoon is an act of nature, an act of God. Pero ang kaning pagresponde, kining pagpreparar, kining pagsiguro nga dunay igo nga ekipo, dunay igo nga manpower, dunay mga measures in place aron pagresponde unya kay especially ang Pag-asa wala nagkuwang sa pagpahimangno sa ato asa di ang ato sang i-commend ang Pag-asa bitaw, although maingon mo nga kana trabaho magyud sa Pag-asa, pero dili sa lalim ang ilahang trabaho di ang around the clock ipaabot sa atoa, ipa-explain, ilang gi-explain, ilang gi-paabot sa tuwa ang latest mga weather updates pinaagi sa ilahang tropical cyclone bulletin nga gi-issue nila every now and then. Unya dayon kining ato sa makita sa Pag-asa nga ang kini mong Pag-asa kay very conservative, dili sila moingon nga anha mo landfall sa inyoha kay basig maka-cause og panic nya. Nay uban nga dali ra bitaw moingon nga inana. So it might cause panic man sad good, pero ang Pag-asa man good
kung imo lang yung tan-aw ng DOST pag-asa na adha gi-explain kung asa na ang track sa bagyo, nya pila ang amount of rainfall nga masinati sa pipila ka mga areas nga under sa rainfall warning signal, nya na diha ang mga gipang-isa nga signals 1, 2, 3, 4 and 5. So makita nimo diha every now and then kung magkuan lang gyud ka, kung imo lagi nang i-monitor ang pag-asa, DOST pag-asa sa Facebook, daghan kay kadang makutlo nga information. And mo ni nga pasalamat sa sa pag-asa, pero wa nagkuwang ang pag-asa ug ang ubang mga tao. In fact, na may Japan agency sad on weather, naiuban nga naagay tay mga weather app nga pwede na makapakita kung asa na ang location sa bagyo at that time ug unsa ang weather sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. So wa ta magkuwang ana. Pero nganong daghan gyapon ang nangamatay? Nganong hapit man 200 ang nangamatay? So much of this could be attributed to our lack of kanabitawa nag-expect kay inato day mahitabo flash floods. So ang mga tao man namatay sa bagyo kay ang mga tao before sa bagyo nagsige magpamalit. Wa nagkuwang sa pagpangandam na malit og supply, nag-andam sa ilang tagsa-tagsa kabalay, pero kaning baha ngayon ani kakusog mapangandaman ba ninimo? So sa ato nang giingon daghan nga mga factors. Kusog ang uwan, ang rainfall nga equivalent to 1 month's worth of rainfall, usara ka pipila ra ka oras nga nasinati, mauto ang nibundak sa atoa, then plus pa kining mga infrastructure nato nga otro po ding ato ang mga flood control projects nga dili makakontrol sa flood nya naapay kining siguro kinisan sigurong ato ang kining batasan sa tao sad nga usahay bisan pa og imbitaron na nga adto na ta sa gym, adto na ta sa evacuation center, pero lagi kinsa may magbantay sa balay, kinsa may magbantay sa among kabtangan, kinsa may magbantay sa among kahayupan, ari na lang mi diri kay wa bitaw mi nakasinati sa og pagbaha. So karon murag na leksyon na gyud tang tanan ato mga opisyalis, ato mga disaster personnel, even ang atong mga opisyalis, atong mga mayor, kini sila mayor, mga congressman, dili lang ni kang congressman Duke Frasco ha. How about ang uban sa mga congressmen and women di ay sa Cebu, asa man mo ni adtong miigo ang bagyo? Of course, wa man ta nag-ingon nga ilang atubangon ang bagyo, pero lahi ra man gud ang imahe nga mapintal kung immediately before and immediately after the bagyo nakita ang imong presensya diha sa imong mga konstituyente. Anha makita kung unsa ang imuhang paglaban sa imuhang mga katawhan, dili kay daghan na ba itong gipangutana sa Facebook? Asa, gitagsa-tagsa itong pangutana ang mga congressmen and women sa Cebu, gikan sa 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ug 7th district. Ingon man, ang duha ka mga distrito nga naglangkob sa Cebu City, ang ilasang mga congressman o congresswoman diha, gipangutana, asa ka to sila? O sila ra say nakahibaw, kay wa pa man ta nakahibaw official statements kung asa sila. But of course, kita di sa tamod man nga ilang atubangon ang bagyo, pero ang atua makapangutana lang sadta sama sa pangutana sa mga konstituyente nila kung asa man sila at that time immediately after the typhoon. So lahi ra man gud na nga naay presensya jud ka nga makit-an tan-awa si Governor Pamela Baricuatro. Tan-awa siya nga murag immediately after the bagyo ang iyang presensya na bisan pa og anamang the mere presence of a leader at a time of crisis, bisan pa og moingon ka nga nagkuwang ta sa gamit, bisan pag naay nangamatay, bisan pag nagkuwang ta sa nagkinahanglan tag mga relief goods, pero kung naa kay makita diha nga leader nga nibarog diha og miagak sa imong constituente og mi-assure sa imong constituente nga sige lang, help is on the way, naay voice ba, naay shining light bitaw, panahon aning mga dako na siyang makatabang alang sa mga biktima nga nawagtangan og tawag paglaom o kawatan pa sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi o uban pa nga mga kabtangan. So dako na siya matabang the mere presence. Pero of course, pagkahuman ato do naman sa joy response ang mga LGUs. In fact, karon murag wala naman kay tay nadungog, pero ang atoa karon kay ang DILG paimbestigaran lagi kay nahimo naman ning national nga news. Ang DILG Central Office mi diriher naman sa Cebu Provincial Government
nga musubmit sa tanang records of foreign travel authorities nga gihatag ngadto sa mga local chief executives o opisyales sa probinsya aron maimbestigahan ani ang ilahang mga adto sa gawas. Mao kini ang gikumpirma ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases. Human ang Office of the Governor kagahapon naka-receive kini og formal nga letter gikan sa DILG. Dili day kagahapon, earlier this week nakadawat ni letter or communication gikan sa DILG nga nag-order nga palihog ra gud tag tan-aw mi anang mga travel documents gikan November 1 hangtod November 10. So mo nagiingon ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases. Matud niya nga ang Kapitolyo dali-dali nga mo mi-comply sa maong direktiba gikan sa DILG. So moto nga gihatagan og kopya gikan sa Office of the Governor ang mga dokumento gihatag ngadto kagahapon sa udto, kagahapon sa buntag. Ang mao lagi to ang mga maong DILG order naglangkob sa mga foreign trips sa mga mayor nga ato nang gi-mention kaganina nya duna say mga previous reports nga matud pa sa pamantalaang The Freeman kanay kuno mo opisyalis nag-file na kuno ni sila nga nag-file ni sila og FTA based sa dokumento nga ato ang nakuha nga as early as September, pero subsequently gi-approve sad ni as early as September before pa sa bagyo nya nidayon nagihapon kuno sila og adto sa Europa despite atong bagyo. So sa latest nga memorandum circular nga iya sa DILG on the use of Foreign Travel Authorities online system application, tanan nga mga LGU officials kinahanglan ni sila mag-secure og permission gikan sa Secretary of the Interior and Local Government, gikan sa DILG Secretary nga karon si John Vic Remulla before ni sila maka-travel abroad. Kay di ba naalagi sila Foreign Travel Authority nga giluwatan ni GovPam pero naay extra nga requirement ang DILG based sa ilang memorandum circular nga kinahanglan mag-secure ka og permission gikan sa DILG Secretary before ka moadto abroad regardless of whether the trip is for official or personal purposes. Ang circular miingon nga during periods of emergency or calamity, ang Secretary of Interior and Local Government or his authorized representative must personally approve all foreign travel requests. Kanina ari na sila masyakoy kay lagi bisan pag naa silay travel authority gikan sa gobernadora pero kay naa man ni memorandum circular gikan sa DILG nga kinahanglan dunay approval sa DILG secretary or sa iyang authorized representative ang foreign travel request panahon sa emerhensiya or panahon sa kalamidad. Ang section 4.3 sa maong memorandum miingon nga ang mga local officials are barred, dili pwede nga mobiya sa nasod during emergencies unless cleared by the national office. So mao ni mga higala karon ang kanang gipakita nato nga table sa inyo nga nigawasad sa pipila ka mga news outlets kagahapon sa atong nakita ang mga local chief executives nga dunay authority to travel nga gi-issue ni Governor Pam Barrecuatro unya naasay approved foreign travel authority gikan sa DILG FTA portal silang mayor sa Pilar nga si Manuel Santiago, mayor sa Puro Edgar Rama, mayor sa Tudela Greman Solante og si sangguniang panlalawigan member sa Cebu Province nga si Andre Duterte. Kana silang upat duna na silay travel authority gikan sa gobernador. At the same time nakasecure sad sila nato atong giingon kaganina nga DILG clearance or authority gikan sa DILG FTA portal. Pero kaning laing upat si Aljo Fernando Frasco, mayor sa Liloan, Alfredo Arquiliano Jr., mayor sa San Francisco Camotes, Avis Ginoo Monleon, mayor sa Katmon, Filijor Quinio, mayor sa Compostela. Kini kuno sila matud pa aning akong gibasa karon, duna sila'y travel authority gikan sa gobernador, pero wala sila'y approved nga foreign travel authority gikan sa DILG FTA portal. Og aside ana nasay ginote dire alang kang Compostela Mayor Filijor Quinio nga kani kuno si Mayor Quinio
ingon diri NB, nota bene. He had an approved Foreign Travel Authority for Korea on October 26 to 30, 2025 from DILG FTA portal but canceled his trip. So doon na kuno siya ay October 26 to 30 unta nga clearance gikan sa DILG portal, pero ang kato nga trip kay Korea pero iya sad nang gi-cancel ang yang trip. So mo na nga may pasabot naman sad to si Compostela Mayor nga murag ni backtrack man dayon sila ni matod ni Compostela Mayor Quino sa pag-interview sa mga taga-media nga nibalik man dayon siya dinhi sa Sugbo pagkahibaw niya nga mao nay iyang nadunggan kabahin sa nasinati sad sa iyang lungsod sa 5th district sa Sugbo ni adtong panahona. So kamo mga higala, kamo nay bahala ani kay ang uban ani karon ang diskusyon on social media naabot na sa point nga na maingon nga we deserve the leaders nga atong gi-elect. So mao man ni atong mga gipangpili ni adtong May 2025 nga election. So mao ni ang atong mga gipampili. So kung ikaw mao sa di mong gipili, well kining ayaw lang sad basula ning tanan inyong gipili kay kita sad nga kitay nagpili sa ilaha. Kung kamoy na apil mo pili sa ilaha, apil sad mo sa blame kay nganong sila man sad inyong gipili. Pero nasay maingon nga pagpili na mo may expect nga mauday ni ang mahitabo. So nay mga inana nga istorya nya dayon sa nay mga niingon nga muna nga next elections tarong na mo og kining pili sa kung kinsa gyud inyong gusto nga butaran nga kanang dili mamiya ninyo kung gusto mo pangutan-a jud ninyo ang mga kandidato sunod eleksyon kung mayor kining unsa man mounong kanamo panahon og bagyo, panahon og super typhoon, panahon og linog kay kung di mayor dili na lang ninamo ihatag among boto kaninyo. Pero mao sad lagi na sayon ra kay na I don't know kung kay karon na ba the next election will not be held until 3 years from now. And kay baw na ra bata usahay sa mentality o kay baw ra bata usahay sa memory sa ubang mga Pilipino, ubang mga igsuon nato, makalimot na labi na gyud kung pangulitawhan pagbalik, labi na gyud og dadon lang og sweet talk. So inaot nga kining atong kasinatian sa bagyong Tino, bagyong Uwan o kining sa linog mag-remind ni nato sa dihang 3 years from now kinahanglan na sad tag mopili og bag-o nga mga leaders kay only then can we say nga dili wala na tay katungod nga mo reklamo because we choose the leaders nga we deserve. So sa nining tungura ato sang tan-awon kung unsay giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Pulong mo ang diwag sa dalan ko. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyahan ang tanan o misunod kami kanimo. Unsay among mapabot. Kini atong mabasa diha sa Mateo 19:27. Igsoon, unsa may nahimo nimong sakripisyo sa kinabuhi tungod sa imong pagtuon ni Hesus. Bisan sa atong pagkamakasasala, kita nakahimo sa sakripisyo sa ginagmay o dinaggo ng mga pamagi. Pananglit, may usa ka butang nga imong paborito apan imong gihatag sa nagkinanglan nini. Dili ba kini usa ka sakripisyo? May mga tao nga buutan kayo ngadto sa mga pobre ug manggihatagon kayo sa uban. Kini usa ka matang nga sakripisyo. Ang mga ginikanan naghimog dako kayong sakripisyo alang sa ilang mga anak. Ingon man, may mga anak usab nga nagsakripisyo sa pagatiman sa ilang masakiton nga ginikanan. Ang tubag sa pangutanan ni Pedro ngadto kang Hesus kung siya atong mapaabot sa mga sakripisyo nga atong nabuhat mao kini. Diya sa Galatia 6:9 nagingon, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kung magpadayon kita, wabot ang panahon nga makani kita sa mga bunga nini. Maigsoon, okay ni ang pulong nga maghatag og giyak kanato nini karong adlaw.
Pagampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Nang itong Amahan, salamat kay mo kaming gitudluan, nining maong kamaturan, bahin sa pagsakripisyo. Dili sa iyon ang paghimo nini, ug mabuhat lang namo kini, pinagi sa imong grasya. Ang pagayon kanimo nga ihatag nimo kanamo kanang imong grasya. Amen. Sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mao'y nagtapos sa tong tulumanon karong buntaga. Salamat Philippine Airlines, Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Salamat sab sa amo ang news manager dinhi sa CCTN nga si Cap Dennis Tabar, ingon man atong mga kaubanan sa TOC, sa tong technical team, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne. Sa tong mga video editors, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug sa tong assistant diri sa studio, Sir Ferdy. Salamat. Daghang salamat sa inyo ha sa pagpakig-uban kanako karong buntaga. Sa ngahan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita ra sabtan ninyo ugma dinhi sa tong programa Matag Buntag. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugi. Usa